Alam nyo ba mga kagilap, dito sa Palawan ay may isang klase ng bagin na kung tawagin ay kurot. Na ang katas kapag ibinuhos sa butas ng manla ay mabilis umakyat at madaling mahuli. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano ginagawa at kung epektibo nga ba ito. So kaya panoorin nyo guys hanggang sa dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share at mag-subscribe dito sa aking channel, Hagilap TV. So ayan mga kagilap, ganito ang itsura ng bagin ng kurot. Ayan, meron siyang mga tinik. Ayan. At meron siyang lamang ugat. So ito ay kinakain, pero medyo mahabang proseso para makain. So ito yung ating kukunin na tinatawag dito sa amin na lagtang. Ayan. Itong kanyang baging. Maganda dito guys yung mga talbos pa lang. Dahil nahuli na tayo sa panahon na kanilang pagtatalbos. So ito na lang kanyang bagin yung ating kukunin. Putol-putulin lang natin. Mamaya pupukpukin natin para lumabas yung kanyang katas. So ayan. Tatanggalan lang natin ang tinik. Dahil ito ay matinik. So ito guys yung mga kapamaraanan noong araw, mga traditional na ginagawa ng matatanda na kapag gusto nilang manghuli ng manla or isda, ito yung kanilang ginagamit na tinatawag na panglalagtang. Ayan. So ayan mga kagilap, ito na yung aming mga nakuha na tangkay ng kurot. So ngayon ay pupukpukin natin ito guys para lumabas yung kanyang katas. Ayan, meron na kaming tubig. Dito namin nilalagay sa balde. Ayan guys, kukunin lang natin yung kanyang katas. Yung amoy nito guys kapag pinupukpok, parang amoy ng bleach. Parang bleach yung amoy nito. Yung katas nito guys ay mahapdi sa mata. Ayan. Kaya kapag nabuhusan natin yung manla, mabilis silang umakyat dahil mahapdi. Bula-bula na. Ayan guys, yan ang kanyang katas. Dahil ang ganitong kurot, ito ay organic. Ginagawa din itong pang-spray sa mga tanim para hindi dapuan ng mga insekto. Maraming pakinabang itong kanyang tangkay o talbos ng kurot. Yung kanyang lamang ugat ay kinakain. Ayan, okay na to. Durog na yung ating tangkay. So ayan mga kagilap, ready na yung aming kinatas na tangkay ng kurot. So mamaya ay pupunta na kami doon sa dagat dahil ngayon ay mga alas 9 pa lang ng umaga. So yung high tide ay bandang alas 11. So saka tayo pupunta doon kapag malaki na yung dagat. Dahil ngayon ay medyo umulan pa. So saka tayo maglalagay doon sa kanyang mga lungga para makahuli tayo ng manla. So ayan. So ayan mga kagilap, nandito na kami sa saan. At ito nga ay perfect timing dahil palalim na yung dagat. Sa ganitong timing, kapag medyo pa
laki yung dagat ay doon mas madalas o doon mas mabilis umakyat yung mga manla. So ayan, dala na namin yung aming panglagtang. Ayan na guys. At maglalagay na tayo dito sa kanyang mga bahay. So babaklasin natin yung ibabaw ng bahay ng manla at bubuhusan natin ito, yung ating kinatas na talbos ng kurot. So ayan, let's go. So ayan mga kagilap, nandito na kami sa area na may mga malalaki o matataas na bahay ng manla. So ganito pala ang itsura ng bahay ng manla. Meron siyang putik na paumbok. Ayan, ginawa niyang paumbok. At kapag tinibag natin yung kanyang ibabaw, ayan, diyan natin makikita yung kanyang bahay o kanyang butas. Ito guys, magkatabi. Ayan, ito yung kanyang pahingahan o yung kanyang sanga. Ayan, kailangan maabot natin itong kanyang pahingahan. So ganito lang namin ginagawa guys, para madaling mahuli itong manla o mud lobster. Ayan, bubuhusan na natin. Ayan guys, bawat isang butas ng manla, so maglalagay lang kami ng ganyan lang kadami na kinatas ng kurot. Baka natin yan mamaya guys, dahil kapag nakaramdam yan na mayroong pang pahilo, aakyat yan at doon natin mahuhuli. Lagyan lang namin ng tubig para mahalukay o mabilis yung pailalim yung ating nilagay na kinatas. Okay. Okay. Yan. Malaki yung kanyang butas. Kasi yung aking kamay. Lagyan din natin. Okay. Okay. Ito. Jumbo rin, jumbo. Jumbo size. Yun. Yun. Malaki rin. Ayan guys, perfect timing ngayon dahil ngayon ay tanghaling tapat. Walang gaanong kalaban, walang lamok. Ito pa. Naharangan. Okay. Ito yung bahay ng babaeng manla. Oh, yun oh. Laki. Ayan guys, napakalaki ng butas. Halog yung aking kamay. Meron siyang sanga. So tatakpan lang natin yung kanyang sanga para diretso yung kanyang akyat. Yan, yung kanyang sanga ay dito banda. Ayan, ito yung kanyang sanga. Yung butas ng sanga, papunta doon. Ayan. So takpan natin para hindi siya dito lumusot. Saka natin lagyan ng pangpataranta sa may taka lang. Yun. Si Kuya Jake, Hagilap TV, sa gubat, sa ilog, tara sumabay ka sa akin. Catch and cook, survival lang trip, sa simpleng paraan lahat kayang ma-achieve. Si Kuya Jake, talinang natuto, magmanayaman ng kalikasan, sabay nating tuklasin
So ayan mga kagilap, marami na yung ating lalagyan na mga bahay ng manla o mud lobster. So mag-aantay na lang tayo guys ng mga 30 minutes para umakyat o makaramdam sila na may nilagay tayo na kakaiba para sa kanila. So mamaya aakyatan sila, saka natin babalikan, unti-unti natin babantayan. Dahil kapag umakyat yan, mga ilang akyat niya ay nasa saulian na kagad sila at babalik doon sa ilalim. So kailangan sa unang akyat o dalawang akyat niya ay mahuli kagad natin para hindi masaulian. So ayan, 30 minutes, babalikan natin yan. Yan. So ayan mga kagilap, makalipas ang halos kalating oras ay susubukan na natin na ikutin kung naglabasan na yung mga manla na ating binuhusan ng katas ng kurot, yung ating kinatas. O sana mayroon na at makahuli tayo ng manla. Ayan, let's go. Ikutin na natin. Dito tayo magsimula sa ating unang nilagyan. Yun o. Yun, huli. Uy. Ayan guys, unang huli. Nakalabas agad. Lakas yung pantali natin na iwan. Ito. Kalabas yung kanyang. Kaya nakaharap. Huli ka. Huli. Yun o. Taba. Ayan guys, 2-0 agad. Huli. Huli. Akyat. Umakyat ka. Oops, baka masipit. Ayan guys, 3-0. Lakas. Ito sa kabila. Ayan guys, nagpapahinga siya. Uy, nakaramdam. Mahirap. Nakaramdam siya. Sukan natin dito para hindi siya makabalik. Yun. Ayun. Oops. Huli. Laki. Ayan guys, oh. Nabalian ng isang sipit. Ayan, nagpapatubo ulit yung kanyang sipit. Babae. Mataba. Oh. Ito yung kanina yung tinibag natin na sinasabi ko na bahay ng babaeng manla. Huli. Lalagay muna natin dito sa ating tali dahil mahirap hawakan. Nagsisipitan sila. Tayo ay nakahuli na ng 2, 4, 5 ay piraso guys. Lilipat naman tayo doon sa may mga puno ng baliti. Yun, kalabas. Alanganin. Nakabantay. Yung gumagalaw-galaw. Yun. Tamtaman. Ayan guys, hindi ganong kalakihan. Pero mataba. Ayan o. Labas na isa. Ayan guys. Pabalik na siya. Mataba din.
Ayan guys, oh. Ito yung kanyang bahay. Ayan, tumakbo na siya papunta dito. Naghahanap na yung tubig. Dahil ngayon ay unti-unti nang naglo-low tide. Ayan. Yun. Another holy. Tarik na natin dito guys. Sa ating istakan. Oops. Sipitan. Okay, 2, 4, 6, 8, 9. Oops, buklo. Ayan guys, hindi naglabas. Buklo, buklo. Meron. Makita dito bandi. Ayun, meron. Mahirap Huli na. ka. Oh, lakas. Ay. Lakas mo. Makabitaw. Lakas. Nagatukod yung kanyang sipit. Mahirap kasi yung puno ng nipa. Tinutukod niya yung kanyang sipit. Sumama ka na. Ito solusyon mo. Tibag ka ngayon. Sumisiksik. Yun. Alam mo kuha ka ngayon. Sumiksik na. Lakas. Baka malurong. Itukod yung kanyang sipit. Yan Huli ka. Huli ka balbon. Ang Ako, laki. Taba. Yan guys. Lakas tumipit ito. Tapang. Huli. Buklo. Wala. Wala. Hindi makakit. Wala din. Wala. Tuh. Meron. Kalabas. Ayun po. Ayun, yung isa. Ito muna unahin natin. Ayun guys. Dito pabalik na to eh. Uli ka. Ayun guys. Pabalik na siya. Lalaki. Ito namang isa. Kala mo. Balik ka pa. Hindi ka na makakabalik. Lumalaban. Matapang ka ha. Ayan guys oh. Ganyan manipit yung manla. Tumutunog. Hindi natin pwede itong bunutin yung itak dahil makakalabas siya. So babawasan na lang natin dito yung putik. Dahil agresibo masyado to eh. Matapang ka. Tatakpan natin ang putik para hindi ka makita. Ito yung katawan niya, hukay natin. Ingat lang tayo sa itak. Ayaw, nakikita ko ng likod mo. Wala ka ng kawala ngayon. Uli. Tapang mo eh. Ayan. Malaki oh. Tatama. Grabe. Malaki. Ito, wala. Hindi umakyat. Buklo. Buklo. So ayan mga kagilap, makalipas ang halos isang oras din naming paghanap o pagbalik dito sa Kamanlaan,
ay nakahuli na tayo ng medyo marami-rami na. Ayan. Marami. At saka malalaki yung huli natin ngayon guys. Malalapad yung kanyang buntot. Ayan. Isa rin sa palatandaan ng babae. Malapad yung kanyang buntot kumpara dito sa lalaki. Pak na yung ating pantali. Wala ka ng So, pantalo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 piraso yung nahuli natin guys. So, panama na to. Sobra-sobra na to sa ating pang-ulam. Libreng ulam na naman. Daming huli. Thank you for watching.